Hi guys! Welcome back to our vlog. Long time no vlog. Here I am again, Teacher Annie, and samahan niyo akong gumawa ng reading materials para sa aking mga estudyante. So, alam niyo ba guys, ever since I was hired as a public school teacher, yan na yung ginagawa ko. Taon-taon gumagawa ako ng reading material para sa mga estudyante ko, somehow para makatulong sa kanila araw-araw sa pagpapractice magbasa. So, as I have experience, talagang 100% yung mga reading materials na ginagawa ko ay nakakatulong sa mga estudyante ko along the way in practicing their skills in reading, especially in Filipino. Filipino pa lang yung pinapractice ko sa kanilang basahin kasi medyo hindi pa sila ganun ka-master in sounding the letters and in pronouncing the syllables. Kaya Filipino lang muna and then unti-unti dalawahang pantig na salita. So, ayan si Ma'am Tess, dumating na siya. Sabi ko, hi Ma'am Tess, tingnan mo nga yung mata ko kasi parang medyo may kumagat doon sa mata ko. Hindi naman actually sa mata, sa ilalim ng mata ko. So, ayan guys, buti na lang may mga naitabi akong glue at saka folder na gamit ko sa paggawa ng flashcards. So, ayan, kahit medyo matrabaho, sinisikap kong tiyagain yung paggawa ng babasahin kasi yung mga estudyante ko, napansin ko, gusto nila yung meron silang ginagalaw-galaw habang nagbabasa. Tapos, para din silang si teacher. Pagka halimbawa, nagche-check ako ng mga notebook, hinihiram nila yung flashcard. Sabi nila, teacher, babasahin ko po. Natutuwa ako kasi meron silang initiative na mag-aral magbasa. Lalo na kapag may ginagawa na si teacher. So, pero lahat naman sila guys, pinapabasa ko. And gusto kong i-share yung natutunan ko sa napanood ko na retired master teacher, si Ma'am Claveria, kung paano siya magpabasa. Na talagang iniisa-isa niyang pabasahin yung mga bata. Una, in general, pinapakita niya yung mga pictures, tapos yung mga syllables, and then, ako naman, ganun din ginagawa ko. At the beginning of the class, in general, sabay-sabay ko silang pinapabasa. And then, pinagsama-sama ko yung medyo fast, average, and slow readers para makita ko talaga kung nag-i-improve sila. Hindi lang yung nakikisabay sila sa pagbasa. And then, after ko sila i-generalize, peer reading naman, dalawahan or limahan na bata sa pagpapabasa. And then, pag nakita ko na medyo kailangan ko pa silang i-one by one, iniisa-isa ko sila na pabasahin. Especially yung medyo hirap pa sa pagbabasa. Kasi gusto ko ma-retain sa isip nila yung practice na palagi kaming nagbabasa araw-araw. And then, kahit saan sila makarating, pag nakita nila yung pantig na yun, maaalala nila yung paano basahin yun. And then, dumating na iba kong mga co-teachers dyan, guys. Sabi ko, mga ma'am, kaya tingnan nyo nga kung matututo estudyante ko sa pagbabasa. And then, sinubukan nilang basahin. Sabi nila, ganun daw talaga, tiyagaan lang sa pagpapabasa. For how many years dyan? 6 years na ako mahigit sa public school. Taon-taon lagi ako nagpapabasa. So, napapagod pero kahit papano di pa naman nagsasawa. Sabi ko na lang sa mga estudyante ko, dapat mag-aral din sila magbasa kahit nasa bahay. Kung ano yung binabasa namin, sinusulat din nila yan sa notebook para araw-araw ay papracticein nila ang pagbabasa. Kasi masaya magbasa. So, malapit na guys, nag-order na ako sa Shopee ng mga storybooks. Ayan, tinitingnan na ni Ma'am Joyce yung kaliwang mata ko para makita kung anong problema, ba't parang namaga. Ayun guys, ilitin ko, nag-order na ako sa Shopee ng mga storybooks. And babasahin ko yan sa mga bata and unti-unti papracticein ko sila na basahin din yung story. Kasi diba, naalala ko nung bata ako, kapag nagbabasa kami ng mga storybooks sa classroom, mas naiengganyo kami na magbasa. Kasi naku-curious kami dun sa mga stories.
So, para hindi puro flashcards din and charts and blackboard yung nababasa nila, kundi magbabasa din kami ng mga stories para mas mapalawak ko yung kanilang imagination. Na ganun pala kasaya magbasa. Marami ka palang matututunan. Ayan na yung estudyante ko. Sabi ko, sige, halika, mag-practice tayo magbasa. Yan na guys, yung one-on-one reading. So, sa pagbabasa, kailangan talagang batayan mo sila, pakinggan mo sila, gabayin mo sila, para matutunan nilang basahin yung bawat pantig at mga salita. Kasi, kung hindi natin sila tsatsagain na isa-isahin, hindi natin malalaman kung ano na yung mga kaya nila at di pa nila kayang basahin. Okay? So, I decided to record this video para magkaroon kami ng memory ng mga bata na dati ito pa lang yung kaya namin basahin, and then hanggang sa bago matapos yung school year, sisikapin ko talaga na mapabasa sila ng mga mahahabang pangungusap at talata at eventually mga storybooks in both Filipino and English. So this time, dahil September pa lang, Filipino muna kami, and then uunti-untiin ko rin sila sa English. Okay? So, mag-focus lang muna tayo sa isa. And then, sa English naman, nagsasounding kami. And then, CBC. Pero more on Filipino talaga yung pinapabasa. So, ayan. Hopefully, Lord, sa tulong ni Lord and ng mga bata and ng parents nila, ay ma-master namin yung pagbabasa. Kasi guys, nasa learning recovery section ako. Kaya kailangan talaga tiyagain, pagbutihin, araw-araw. Huwag sukuan ang mga bata. Kasi nga, di ba, may pangako ako sa sarili ko at sa mga bata na sasamahan ko sila hanggang sila ay matuto. Hanggang dito na lang guys. Paalam!